family is a gift from God. Ang bawat isa sa atin ay malaking regalo galing sa Lord. Hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Nagkaroon tayo ng iisang pag-ibig na tanggap natin ng isa't isa dahil tayo rin man ay tinanggap ni Kristo sa kung ano ang ating karumihan. Dapat magkaroon po tayo ng iisang pananampalataya na ang Diego SR Church ay nakatayo sa matibay na sandigan o pundasyon na walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Good morning po! Parang kulang. God is good? And all the time? Ayon. Pinagpala po ba tayo ngayon? Parang mahina, isa pa. Pinagpala po ba tayo ngayon? Ayon. Kung pinagpala tayo ngayon, naanayahan ko pong tumayo ang lahat. Ayon. Itaas ang ating mga kamay. Ay, dalawa
po. Dalawang kamay at palakpakan natin yung Panginoon sa araw na to. Ayan, praise God. Ayan, parang gusto ko ma-exercise muna tayong lahat. Yung from head to toe. Ayan, smile nga po. Lahat dapat nakasmile. Harap sa mga katabi. Tapos pakikamusta naman po sila. Ayan, huwag naman natin kalimutan yung mga viewers natin. Say hi po tayo. Ayun, thank God. So, before po natin, syempre, simulan yung araw na to, idulog po muna natin ito sa Panginoon. Ano? So, sa maikling panalangin po, tayo po yumuko. Yes, Lord, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Dakilain ka nawa namin ng lubos. Tunay ngang napakabuti mo sa aming buhay, Panginoon. Ikaw ang Diyos na buhay. Ang Diyos na kailanman hindi magbabago. Ang Diyos na siyang tapat at totoo. Maraming salamat sa kabutihan mo, Panginoon. Sa bawat salita mo, na patuloy na bumubuhay sa bawat isa. Na patuloy na nagbibigay ng aral, lakas, Panginoon, na tumutuwid sa amin sa araw-araw at nagsisilbing koneksyon namin sa inyo. Maraming salamat sa katapatan mong walang humpay, Panginoon. Maraming salamat sa umagang ito. Sa bawat kapatid, mga kapatilang naririto, pati na rin yung mga nasa online, Panginoon ko, na naglaan ng oras, Panginoon ko, upang mapakinggan ang salita ninyo. Panginoon ko, siyang tunay na ang inyong salita ay aming buhay, Panginoon ko. Panginoon ko, salamat sa bawat kamay at bibig na gagamitin bilang instrumento sa kanilang buhay na gagamitin upang maging posible ang service na ito, Panginoon. Sa music ministry, multimedia, at iba pang mga taong nasa likod ng Sunday service na ito. Patuloy po naming itinitiwala sa inyo ang gawaing ito. Ikaw po ang manguna, Panginoon. Ikaw nawa ang maitaas, Panginoon. Maging Lord, sa buhay ng tatayo sa harapan, Panginoon, upang magbahagi ng inyong mensahe, Panginoon. Ikaw sana yung manguna, Panginoon ko. Ikaw lamang ang sana naming maitaas, Panginoon ko, at ikaw lamang po ang aming makita. Panginoon, purihin ka namin ng lubos, Panginoon. Tulungan mo kami na ang bawat salita ay tatatak sa aming puso't isipan, Panginoon ko. Maisabuhay namin ito, Panginoon ko. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo na namin itinitiwala ang lahat, Panginoon ko. At ngayon pa lamang, Panginoon ko, ay kiniklaim ko na ang katagumpayan ng Sunday service na ito. Panginoon ko, salamat po sa walang humpay na kapurihan, Panginoon ko. At alam po namin magtatagumpay kami sapagkat ikaw ang aming Diyos na mananagumpay, Panginoon ko. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen. Ayon. So, tandaan po natin na pag nagpupurit, nagpapasalamat tayo, dapat po ay the best. Dapat ano po? Ano po ulit? Ayon, tinatawagan ko na po ang music ni. Amen! Sabi kanina ng ating host, mag-exercise daw tayo. Ngayon, ang gagawin nating exercise sa umagang ito, libutin natin ang bawat isa, kamayan natin at sabihin natin, nagagalak kaming kasama ka ngayon. Sabay-sabay natin papurihan ang ating Panginoon. Lahat ay nagagalak na makasama ka sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ang araw na ito, ang Diyos ang may likha upang makasama ka at makapiling ka. Kaming lahat ay nagagalak na makasama ka sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ang araw na ito, ang Diyos ang may likha upang makasama ka at makapiling ka. Kaming lahat ay nagagalak na makasama ka sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ang araw na ito, ang Diyos ang may likha upang makasama ka at ang makapiling ka. At ang makasama ka at ang makapiling ka. Kaming lahat ay
ay nagagalak na makasama ka sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ang araw na ito, ang Diyos ang may likha upang makasama ka at ang makapiling ka. Upang makasama ka at ang makapiling ka. Amen! Napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Amen? Sinasabi po sa mga awit 59:9, Ikaw, Panginoon, ang aking Diyos. Aking kalakasan, Ikaw ang muog ko at aking kanlungan. Nawa sa ating pagpupuri, may energy po ba ang lahat? Amen. Pakita natin sa ating Panginoon ang energy natin ngayong umagang ito. Amen? Nawa sa ating pagpupuri ngayong umaga, ating Panginoon, masumpungan natin ang ating Diyos. Nawa sa ating pagpapatuloy na papurihan siya, makita natin at masabi natin sa Kanya na tunay na siya lamang ang ating kalakasan. Sa Kanya nagmumula ang lahat. Amen? Kaya sabay-sabay nating papurihan ang ating Panginoon. Sabihin natin sa ating Panginoon, Ikaw lang, O Lord! Ikaw lang aking minamahal. Ikaw lang, Panginoon. Sa'yo ay susunod, laging maglilingkod. Sa'yo lang, aking Jesus. Ikaw lang aking minamahal. Ikaw lang, Panginoon. Sa'yo ay susunod, laging maglilingkod. Buhay ko'y alay lang sa'yo. Iniibig kita, o aking Diyos nagpupuri. Sa'yo'y naghahatog ng pangako. Tanging ikaw lang, O Jesus, aking Diyos. Isang ka, Ikaw lang, aming Panginoon! Ikaw lang aking minamahal. Ikaw lang, Panginoon. Sa'yo ay susunod, laging maglilingkod. Sa'yo lang, aking Jesus. Ikaw lang aking minamahal. Ikaw lang, Panginoon. Sa'yo ay susunod, laging maglilingkod. Buong buhay ko'y alay ka sa'yo. Iniibig kita, o aking Diyos nagpupuri. Sa'yo'y naghahandog ng pangako. Tanging ikaw lang, O Jesus, aking Diyos. Lakasan ko ay ikaw. Sabihin mo sa ating Panginoon, siya lang ang ating Ay kalakasan. ikaw, kalakasan ko ay ikaw ang kagalakan sa Tuwing-tuwing na kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. kalakasan ko ay ikaw ang Kagalakan sa tuwing-tuwina. Sa tuwing-tuwina. Sa tuwing-tuwina. Kalakasan ko. Amen! Ang sarap magbalik ng papuri sa ating Panginoon dahil tunay na ang kalakasan natin ay siya lamang. Sa ating pagpapatuloy ngayong umagang ito, sarap umawit sa ating Lord. Sinasabi sa unang Korinto 1:7-9, ano pat kayo'y hindi nagkulang sa anumang kaloob, na nagsisipaghintay ng paghahayag ng ating Panginoon, Hesukristo, na siya'y magpapatibay na sa inyong hanggang sa katapusan, upang huwag kayong mapagwikaan sa kaarawan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang Diyos ay tapat, na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kanyang anak na si Jesucristong Panginoon natin. Tunay ng ating Lord ay hindi nagkukulang. Laging nandyan ang ating Lord para sa ating buhay. Andyan si Lord upang
gabayan tayo, upang paalalahanan tayo na may Diyos tayong buhay. Tunay na totoong tapat ang ating Diyos sa kanyang pangako. Simula sa ating mga ninuno, magpahanggang ngayong tumutugon si Lord sa lahat ng ating mga panalangin o ating mga ninanais sa buhay. Kaya mga kapatid, sa ating awitin ngayon, sa tema natin ngayon na the building in the face of problems. Yon. So, tema natin ngayong umagang ito, nawa kakitain natin ang ating Panginoon, nawa makita natin na si Lord ang kumikilos sa buhay natin. Tayong mawit at papurihan ang ating Panginoon. Matatapat sa habang panahon.
pag-ibig mo sa amin, O Lord, ay tunay magpakailanman, O Lord. Ano man, Panginoon, yung aming mga pagkukulang sa iyo, yung aming mga nagagawang kasalanan, O Lord, patuloy mo kami, O Lord, na niyayakap, Panginoon. Patuloy ka, O Lord, na nagre-reach out sa amin, Panginoon. Patuloy ka, O Lord, na kumikilos, O Lord, sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat, O Lord, salamat, Panginoon. At sa aming mga pagkukulang, O Lord God, sa aming mga nagagawang pagkakasala, Panginoon. Kami, O Lord, ay patuloy, Panginoon, na humihingi, Panginoon, ng patawad, Lord God, ng paglilinis mo, Panginoon, sa aming mga puso't isipan, O Lord. Panginoon, we admit, Panginoon, na madalas, O Lord, kami, Panginoon, ay nagkakasala sa iyo, Panginoon. Nagkakaroon kami, Panginoon, ng mga maling kaisipan, O Lord, ng maling gawa, O Lord, ng maling puso, Panginoon. Kaya Lord, sa oras na ito, Panginoon, sa amin, O Lord, patuloy na pagharap sa iyo, Panginoon. Dalangin ko, O Lord, ang isang malinis na puso, Panginoon. Ano man, Lord God, yung daladalahin namin, Panginoon, sa aming mga puso, anumang problema, O Lord, anumang pag-aalala, Lord God, lahat ng ito, Panginoon, ay isinusurrender namin sa iyo, O Lord, sa iyong dakila at makapangyarihang pangalan, Lord God. Empty our hearts, O Lord. Ikaw, Panginoon, ang siyang magpuno, Panginoon, sa aming mga puso, Panginoon. Ang iyong salita, ang iyong mga pangako, O Lord, ang baunin namin, Lord God, sa aming mga puso at isipan, Panginoon. Upang ito, O Lord, yung magamit namin, Panginoon, muli, O Lord, sa isang linggo, Panginoon, ng pakikibaka namin, O Lord, sa buhay namin, Lord God. At tunay nga, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos na dakila sa lahat, Panginoon. Ikaw, O Lord, ang aming Diyos na makapangyarihan, Panginoon. Salamat, Lord God. Salamat, Panginoon. Kami, O Lord, ay isang buong pamilya mo, Panginoon, na magpapasalamat sa iyo, Panginoon, para sa buhay ni Michael Rogers, O Lord. Panginoon, salamat, Panginoon, dahil walang nangyaring masama sa kanya, Panginoon. Walang fracture, O Lord. Walang pain, Panginoon, na iniinda, Lord God, sa kabila, O Lord, ng kanyang pagkatumba, Panginoon, last week, O Lord. Sa buong linggo ito, sa buong linggong nagdaan, Lord God, ng observation sa kanya, Panginoon. Salamat, O Lord, dahil wala siyang inindang sakit, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. At patuloy namin, O Lord, na idudulog siya sa iyo, Panginoon, para, Lord God, sa follow-up check-up, O Lord niya, Panginoon. Sa MRI, O Lord, na magaganap sa kanya, Panginoon, sa mga susunod na linggo, Lord God. Sa iyo namin, O Lord, patuloy, O Lord, na ihahabilin, Panginoon, ang kanyang kalusugan, Panginoon, ang kanyang kagalingan, Lord God. Ganon din, Panginoon, sa Nanay Julia, O Lord, ni Brother Neil, Panginoon, sa Bohol, Lord God. Lord, inilalapit namin siya sa iyo, Panginoon. Hindi man namin lubusang kilala, O Lord, si Nanay Julia, Panginoon. But Lord, ikaw kilala mo siya, Panginoon. Abot mo siya, Panginoon, ng iyong dakilang kamay, Panginoon, ang iyong makapangyarihang kamay, Panginoon, ang siyang aabot sa kanya. Lord God, ihipo, O Lord, ng kagalingan, Panginoon, para kay Nanay Julia, O Lord. Ano man ang dahilan, Panginoon, ng kanyang pagsusuka, Panginoon, lahat ng tinitake niyang pagkain, O Lord, ay kanyang sinusuka, Panginoon. Lord God, ikaw po, O Lord, ang siyang humipot, magpagaling sa kanya, O Lord. Lord, on the way sila, Panginoon, sa hospital, Lord God. Ikaw nawa, O Lord, ang mag-ingat sa kanila, Panginoon. Gawin mong daluyan ng iyong pagpapala ng kagalingan, O Lord, ang mga doktor, Panginoon, na hawak sa kanya. Ang mga laboratories, Panginoon, na gagawin sa kanya, Panginoon. At ang mga gamot, Panginoon, na kanyang iti-take, Lord God, i-bless mo nga ito, Panginoon, Lord God. At Lord, sinasabi mo, Panginoon, sa iyong salita, your plans for us is to prosper us, O Lord, to give us hope and a future, Panginoon. Marami kaming plano, Panginoon, sa aming buhay, O Lord, sa iyong iglesia, Panginoon. Isa na rito, Lord God, ang gawain, Panginoon, sa Binangonan, Lord God. Panginoon, nababatid mo, O Lord, ang ginawang plano, Panginoon, ng mga leaders, Panginoon,
para sa gawaing ito, Lord God. Habang papalapit, O Lord, maraming ibinabato ang kalabang diablo na problema, Panginoon. Kaya Lord, sa iyo namin, Panginoon, ihahabilin, Panginoon. Sa iyo namin, O Lord, ihihingi ng tulong, Panginoon, ang gawaing ito, Panginoon. Dalangin ko, Lord God, na gamitin mo, O Lord, ang pamilya, Panginoon, ni Nanay Dolores sa Binangonan, Panginoon, para, Lord God, matuloy, Panginoon, maging maayos, Panginoon, maging victorious, Panginoon, ang gawaing ito, Lord God, sa Binangonan, Panginoon. Ano man, O Lord, ang gawa ng diablo, Panginoon, na humahad lang, Panginoon, nagkakaroon, O Lord, ng pwedeng delay, Panginoon, para hindi matuloy ang gawaing ito, Lord God. But sa iyong dakilang pangalan, O Lord, sa iyong dakila at makapangyarihang pangalan, Lord God, ang lahat ng ito, Panginoon, ay itinataas namin sa iyo, Lord God. Sa iyo namin, Panginoon, idinideclare, O Lord, we claim, O Lord, ang iyong makapangyarihang kamay, Panginoon, ang siyang tutugon, Lord God, sa gawaing ito, Panginoon, sa Binangonan, Lord God. We know, O Lord, na ang lahat ng Panginoon, ng ito, Lord God, ang lahat ng mga planong ito, Panginoon, ay para sa iyong kapurihan, Lord God. We reach out, O Lord. We spread, O Lord, your words, Panginoon, para sila man din, O Lord, sa Binangonan, O Lord, kahit na sila, O Lord, ay malayo, Panginoon, dito sa iyong bahay, sambahan, Panginoon, ay makapakinig rin, Panginoon, ng iyong mabuti at magandang balita, Panginoon. Kaya Lord, tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami, O Lord, na mapagtagumpayan, Panginoon, ang mga hadlang na ito, O Lord, ang mga delays na ito, Panginoon, ang mga problemang ito, Panginoon, sa iyong biyaya, O Lord, sa iyong tulong, Panginoon, sa iyong makapangyarihang kamay, Lord God. We claim, O Lord, na sa Sabado, Panginoon, ito, O Lord, ay matutuloy, Panginoon. Ito, O Lord, ay magtatagumpay, Panginoon, sa iyong tulong, Lord God. Kaya, Panginoon, sa iyo namin, O Lord, patuloy na ihihingi, O Lord, idudulog, Panginoon, ang lahat-lahat, Panginoon, ng aming pinaplano, Panginoon. Sabi mo, O Lord, ang aming napag-usapan, Panginoon, ang aming napagkasunduan dito sa lupa ay napagkasunduan sa langit, Panginoon. Kaya, Lord, sa iyo namin ito, Lord God, patuloy na idudulog, O Lord, at ang iyong blessing, Panginoon, ang aming hinihiling, Lord God. Panginoon, salamat, O Lord. Salamat, Panginoon, patuloy sa buhay, O Lord, sa iyong mga pagpapala, Panginoon, sa iyong proteksyon, Panginoon, sa favor, O Lord, na ginagawa mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat, O Lord, at naririto kami, Panginoon, sa iyong bahay-sambahan, O Lord, na magbabalik, O Lord, ng papuri at pasasalamat sa iyo, Panginoon. Dahil sa kabila, O Lord, ng pinagdaanan namin, O Lord, sa buong linggong ito, Panginoon, naririto, O Lord, ang aming mga puso. Naririto, O Lord, ang aming mga isipan, Panginoon, ang aming mga katawan, Panginoon, na patuloy, O Lord, bagamat maraming problema, Lord God, patuloy kami, O Lord, na magpupuri at magpapasalamat sa iyo, Lord God. Maraming salamat, O Lord. Maraming salamat. Sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat sa iyong makapangyarihang pangalang Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Ayun po, makakaupo na po ang lahat. So yun, napakabuti nga ng Panginoon, hindi po ba? So, para magpatuloy-tuloy po yung blessings na ibinibigay ng Panginoon, lalo na yun ang kanyang mensahe na hawak-hawak natin sa buong linggo, tinatawagan ko na po si Pastor Noel para magbahagi ng mensahe. Salamat po. Salamat sa music team. At salamat din, no? At congratulate do sa bagong host natin, ano? Grabe. 'Di ba? Purihin po ang Panginoon. Patuloy na ginagawa niya dito sa kanyang iglesia. And I hope and pray na tayo po ay magpatuloy, no, sa paglilingkod sa Panginoon dahil tunay, sabi nga ng Bible, no, your service to the Lord will never be in vain. Amen. 'Di ba? So sa umagang ito, gusto kong i-welcome
yung mga kapatid dyan sa home church. Isang mapagpalang umaga po sa inyong mga tahanan dyan. At no, dumadami yung ating yung ating kapatid sa home church, 'di ba? Dati isa lang yung nasa New Jersey, ngayon dalawa na, no? Kasama si Brother Neil. Okay. So isang mapagpalang umaga po, no? Diyan po sa inyong mga tahanan diyan, no? Maaaring yung ilan po sa inyo ay hindi ko po kilala ng lubusan, but I hope and pray na patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon as you hear God's word po. Okay, at dito po sa ating face-to-face, isang mapagpalang umaga po sa inyo. Sabihin mo sa katabi mo, ang ganda mo ngayon. Yan. Praise God. Okay. So sige, tayo po muna ay manalangin sa Panginoon. Lord, sa umagang ito, O Diyos, maraming salamat muli, O Lord. Talagang nag-uumapaw ang aming pagpupuri sa iyong kabutihan, Panginoon, sa iyong katapatan, Lord God. Gaya ng inawit namin, Panginoon, tunay napakadakila, Lord, ng iyong katapatan sa buhay ng bawat isa po sa amin, O Diyos. Simula't simula, Lord, ay talagang nariyan ka na, Panginoon. Lord, forgive us minsan. Talagang hindi namin nakikita, hindi namin na-appreciate, Lord, yung pagkilos mo. But tunay naman, Panginoon, when you are silent, Lord Jesus, tunay, andun yung paggawa mo, Lord God. Purihin ka, Panginoon, at sa umagang ito, O Diyos, sa pagpapahayag, Lord, ng iyong mabuting balita, dalangin namin, Panginoon, na nawa, O Lord, bigyan mo kami, Panginoon, ng bagong puso, O Lord Jesus. Empty our minds, empty our hearts, Lord Jesus, nang sa gayon, mas marami, O Lord, ang maitanim mo, O Lord, sa umagang ito, O Diyos. Tulungan mo ang bawat isa sa amin, Lord, at dalangin ko, Panginoon, ng kapuspusan lang na yung banal na Espiritu, O Diyos. Nawa, Lord, magkaroon kami, Panginoon, ng wisdom and understanding, Lord, sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, Lord Jesus. And we also pray patuloy, O God, yung mga kapatid namin, O Lord, sa iba't ibang dako, O Diyos, sa bawat kapastoran, bawat mga leaders, Lord Jesus, ng bawat iglesia, Panginoon, sa buong mundo, Lord God, na sa-celebrate ng iyong katapatan at kabutihan. Dalangin namin patuloy, Lord God, na kasamahin mo rin sila, pagpalain mo din po silang lahat, O Diyos, sa iyong biyaya, Panginoon. At ngayon pa lamang, Lord, kiniklaim ko na rin, Panginoon, yung pagpapala mo, Lord, yung provision mo, Panginoon, para sa JIA family, Lord, na magdaraos, Panginoon, ng kanilang anniversary bukas ng umaga, Lord God. Dalangin namin, Panginoon, na kasamahin mo sila, kasiyahan mo sila, Lord Jesus, mula sa simula, Panginoon, ng kanilang selebrasyon hanggang matapos, O Diyos, nawa ikaw ang siyang maitaas. At sa pamamagitan, Panginoon, ng anniversary na to, Lord Jesus, nawa ang bawat isa sa kanila, Panginoon, ang magte-testify, Lord, ng your grace, Lord Jesus. Kaya maraming salamat sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Sa iyo, Lord, ang kalwalhatian, sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang pasasalamat, sa iyo ang pagsamba sa natatangi at makapangyarihang pangalan, sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Diyos, Panginoon, at tagapagligtas, itong aming dalangin. Amen, amen, at amen. Praise God. No? Ngayong umaga pong ito, gusto ko po kayong tanungin. No? Gusto ko pong tanungin ng bawat isa sa atin. Kapag meron po kayong ginagawang isang bagay, maaaring sa inyong tahanan, no, sa school, sa trabaho, sa opisina, no, sa lahat ng bagay, kung meron kayong isang mga bagay na ginagawa, okay, ano pong mas gusto ninyo? Yung nag-iisa kayong gumagawa o meron kayong katulong? Ha? May katulong. Okay, may katulong. Ikaw na. Para sa'yo, ano? May katulong o gusto mo mag-isa ka lang? Mag-isa ka lang? Igano mo yung katabi mo. Joke lang. Okay, dito po, sa aliwa, anong bang mas gusto nyo? Mas prefer nyo bang mag-isa o mas gusto nyo yung marami kayo? Mag-isa din. Depende sa gagawin. O kunwari magbubuhos kayo ng slab. Kailangan katulong. Depende sa gagawin. Okay. Okay. Well, para sa akin, kung ako tatanungin, mas gusto ko yung dalawa. No? Dalawa, both. No? Kasi may kanya-kanyang dahilan din. Tama po ba yan? Diba? Mas gusto ko yung may katulong kung may kung.
Okay? Kung yung katulong ko, merong parehong kaisipan na meron ako. Di ba? Gusto ko yung magiging katulong ko, merong isang kaparehas ng vision na meron ako. Tama po ba yan? Di ba? Yun ang gusto ko. Kapag meron akong, kung papipiliin ako kung anong gusto ko, may katulong o wala. Okay? Pipiliin ko may katulong kasi syempre nakakapagod mag-isa. Pero, yung gusto kong tulong, may parehong pag-iisip na katulad meron ako. Di ba? Tama po ba yan? Kasi mahirap po pag magkaiba kayo ng pag-iisip. Di ba? Malamang hindi nyo masisimulan yung gawain ninyo. Hindi matatapos yung gawain ninyo pag magkaiba kayo ng kaisipan. Tama po ba yan? Di ba? Naalala ko po yung aking tiyuhin. Nako, yung aking tiyuhin, pag silang dalawa po yung nagtatrabaho, lagi ho silang nag-aaway. Okay? Magkaiba kasi sila ng paraan ng paggawa. Okay? So, pag sinabi nung isang kapatid niya, hindi, tol, ganito gawin natin, tol. Hindi, makinig ka, hindi, ganito ito. Ganun sila no? Hanggang sa umabot ng maghapon, konti lang natapos eh. Mas marami pa yung pagtatalo eh. Tama po. Diba? But in some part, gusto ko rin pong mag-isa. Okay? Kasi pakiramdam ko pag mag-isa ako, mas madami talaga yung nagagawa ko. Tama po ba yun? Diba? Kasi nga, the more na nag-iisa ka, the more na walang mangingialam sa'yo. Diba? The more na nag-iisa ka, the more na magiging focus ka dun sa ginagawa mo. Tama po ba yun? Diba? Sabi ko dito, yan. Nasubukan nyo na po bang gumagawa kayo ng isang bagay o isang proyekto no, na para sa inyong maganda? Okay? Binigay nyo na yung best ninyo. Okay? Doon sa resulta na yun, napakaganda para sa inyo. Kaya lang, doon sa mga tao na nasa paligid ninyo, parang iba yung comment. Di ba? Parang sa kabila nung nakikita sa kagalakan na nakita ninyong napakaganda nung ginawa ninyo, nakakuha pa rin kayo ng ang tawag doon, negative. Yung pangungutya. Naranasin niyo po ba yan? Di ba? Yung grabe, ganda ng ginawa mo, detalyado. Di ba? Tapos, yung mga tao sa paligid mo, imbis na suportahan ka, di ba? Imbis na sabihin ng ganda, sabihin, ay, yun na ba yun? Meron bang ganon? Naranasin niyo po yung ganon? Di ba? Maraming ganon no? Di ba? Well, hindi ho kayo nag-iisa. Okay? So, alam ko ho, na ang bawat isa ho sa atin, merong ganitong pagkakataon. Tama po ba yan? Yung bang pakiramdam natin na you did your best, but your best wasn't good enough? Kasi sabi nung mga tao sa paligid mo, ay, just once. Tama mo ba yan? Di ba? Ay, ito lang, just once lang. Amen. Alam nyo, hindi ho tayo nag-iisa. Okay? So, sa ating series na Building in the Face of Problems, no, as we build God's Kingdom, again, marami tayong maharaping mga problema, di ba? At nakakadalawang problema tayo. Ano yung una? Problem of? Naku, dami na namang kulig-lig ha. Problem of ignorance. Last Sunday, problem of? Yan, divided heart. Grabe. Ngayong umaga pong ito, okay, yan, sabi ko dito, no, as we build God's kingdom, lagi natin, no, gaya ng sinasabi ko sa inyo ngayong umaga, kanina, no, na ang bawat gawain po ng Diyos, o ang bawat gawain natin sa araw-araw, maraming bagay o hindi ito, masasabi kong hindi ito uusad, hindi ito magpa-forward hanggat walang oposisyon. Tama ba? Hindi, alam niyo, ang bawat proyektong ginagawa natin, hindi ito magpapatuloy nang wala kang tawag ito, mararanasang oposisyon. Di ba? So, ganun din, as we build God's kingdom, we will face a problem. Okay? At as we build God's kingdom, mararanasan din natin. No? Hindi pwedeng umusad yung pagtatayo natin ng kaharian ng Diyos nang walang oposisyon. Kaya ngayong umaga pong ito, ang message ng Lord ay pinamagatan ko pong the problem of opposition.
Amen. Di ba? Yan po yung naranasan ni Nehemiah. Okay? Di ba? Kaya sabi ko kanina, hindi tayo nag-iisa sa mga pinagdaanan nating mga negative na pangungutya. Okay? Dahil sa Bible, makikita natin sa Nehemiah chapter 4, verses 1 to 15. Meron ba ako niyan dyan, nak? Okay? Sama-sama natin basahin. Sabi niya dyan sa verse 1, nabalitaan ni Sanballat ang aming tinatayong muli ang pader, nagalit siya at kinutya kaming mga Hudyo. Yan. So kinutya nga daw sila. Then susunod, sana bawas ang oras ko yun, ha? Sa harapan ng kanyang mga kasama at mga hukbo ng Samaria ay sinabi niya, ano kaya ang iniisip ng mga kawawang Hudyong ito? Itayong muli ang Jerusalem sa pamamagitan ng pag-aalay ng mga handog at gawin iyon sa loob ng isang araw? Akala ba nila'y magagamit pa nila ang mga nasunog o nadurog na bato roon? Sa tabi niya ay nagsalita naman si Tobias na Amonita. Ano bang kalasing pader ang gagawin ng mga Hudyong yan? Madaanan lamang iyon ng asong gubat ay tiyak na guguho na. Sa narinig kong ito, ako ay nanalangin. No? Ito si Nehemiah. Sabi niya rito, tignan mo kami, O Diyos, kung paano kami kinukutya. Mangyari sana sa kanila ang masamang hangad nila laban sa amin. Maubos nawa ang kanilang ari-arian at madala silang bihag sa ibang lupain. Huwag mo silang patawarin at huwag mo kalimutan ang kanilang mga kasalanan sapagkat tinamak nila kaming mga nagtatrabaho. Lalo kaming nagpatuloy sa pagtatayo ng pader kaya't hindi nagtagal at nangalahati na ang taas nito dahil masigasig ang mga tao sa paggawa o pagtatrabaho. Susunod, nang mabalitaan ni Sanballat, Tobias at ng mga taga-Arabia, Amon at Asdod na halos mabuo na namin ang pader ng Jerusalem at ang mga butas nito ay natakpan na, lalo silang nagalit. Nagkaisa silang salakayin ng Jerusalem upang kami guluhin. Kaya nanalangin kami sa aming Diyos at nagtalaga kami ng mga bantay araw at gabi. Ang mga taga-Juda ay may ganitong awit. Nangihina kami sa bigat ng pasan at sobrang dami ng batong nabuwal. Hindi namin kaya ang hirap na ito na itayo ang pader sa maghapong trabaho. Akala ng aming mga kaaway ay hindi namin sila makikita at hindi namin alam ang kanilang binabalak na pagsalakay. Iniisip nilang mapupuksa nila kami at maihinto ang aming gawain. Verse 12, hindi nila alam na ang mga Hudyo na nakatirang kasama nila ay lagi nagbabalita sa amin ng tungkol sa kanilang masamang balak. Kaya't nagtalaga ako ng mga bantay sa ibaba, sa likod ng pader at sa mga lugar na hindi pa tapos ang pader. Inilagay ko sila sa gawaing iyon ayon sa kanilang angkan. Binigyan ko sila ng iba't ibang sandata gaya ng espada, sibat at pana. Verse 14, binisita ko ang mga tao at sinabi ko sa mga pinuno at hukom at sa lahat ng naroon, huwag kayong matakot sa mga kaaway. Alalahanin nating dakila at kamangha-mangha si Yahweh. Ipagtanggol ninyo ang inyong mga kababayan, ang inyong mga anak, inyong mga asawa at mga tahanan. Last verse, nabalitaan ng mga kaaway na alam natin ang kanilang mga balak at napag-isip-isip nilang hinahadlangan sila ng Diyos. Kaya ang lahat ay nagpatuloy sa paggawa ng pader. No? Purihin po ang salita ng Panginoon. No? Diyan sa passage na nabasa po natin, makikita natin diyan, no? Yung opposition. Tama po ba yun? Yung opposition, wala siyang ibang gagawin o wala siyang ibang goal sa buhay ni Nehemiah, kundi ang mapahinto yung pagtatayo nung pader. Okay? So, ganun din naman sa ating mga buhay, mga kapatid, no? Yung kalabang diablo o yung si Satanas, okay? Ito rin po yung kanyang role sa buhay po natin. Okay? Siya po yung nagsisilbing opposition ating mga buhay. Okay? He will do his best para ma-stop, no? Para mahinto yung ginagawa nating pagtatayo ng kaharian ng Diyos sa ating mga buhay. Okay? Konting context lang po, no, dito sa ating passage na binasa. Okay, makikita natin dito, sabi ko rito, no, kung at kung sino ba itong sila Sanballat. Sino ba itong mga to? Okay?
na tumatayong opposition sa buhay ni Nehemiah. Okay? Ayon po sa Bible scholar, at makikita rin naman natin sa buong aklat ng Nehemiah, si Sanballat po ay isang gobernador ng Samaria na nakakasakop po, no, sa lupain ng Judea o ng Judah. Okay? So makikita natin doon, 'di ba, na taga Samaria daw po si Sanballat. But siya po ay isang gobernador ng Samaria. Okay? Nagalit siya nang mabalitaan niya na muling tinatayo yung pader ng Jerusalem kasi pakiramdam niya na kapag ito'y muling naitayo, okay, magiging kahinaan ito ng Samaria. Bakit? Kasi ang Jerusalem po ay tinuturing na pinakakalaban ng Samaria. Okay, kaya pakiramdam ni Sanballat kapag natuloy yung pagtatayo ng mga pader ng Jerusalem, 'di ba? Magpapakita ito ng kahinaan para sa Samaria. Okay? At isa pa kaya siya nagalit bilang gobernador ng Samaria, syempre gusto niya mas lalo pang yumaman. 'Di ba? Mas lalo pang maging makapangyarihan. Tama ba 'yon? 'Di ba? Kasi the more na tawag ito, na ano yung lugar o yung pinagtatrabahuhan mo, 'di ba? The more na maaaring matanggal ka sa serbisyo. Tama po ba 'yon? 'Di ba? So, ganun din 'yon, mga kapatid, no? Parang ito si Sanballat, ito yung rason niya kung bakit talagang ginagawa niya ang lahat para mapahinto po, no? Para masiraan ng loob sila Nehemiah at buong Israel, no? Para sa pagtatayo ng pader ng Jerusalem. Okay? So, ganun din naman, mga kapatid, katulad po ni Sanballat at ni Tobiah, no? Ang lahat ng kalabang diablo po bilang oposisyon. Galit na galit po ito sa mga taong may pagnanais na magtayo ng kaharian sa kanilang mga buhay. Galit na galit po itong kalabang diablo. Dahil alam ng kalabang diablo na kapag nangyari ito, once you build or once you establish the kingdom of God sa iyong buhay, he will become powerless. Di ba? Gaya ni Sanballat, galit siya kasi pakiramdam niya pag natuloy yung pagtatayo ng Jerusalem, di ba? Manghihina ang Samaria, magiging kahinaan ng Samaria yon. So ganun din naman ang kalabang diablo. Kapag nakikita niya ang bawat isa sa atin as we build God's kingdom sa buhay natin, alam ng kalabang diablo na he will become powerless. Okay? Hindi na siya makakapag-manifest sa buhay mo. Sabi ko nito, once na ma-establish ang kaharian ng Diyos sa buhay ng isang tao, there will be no works of the enemy will prosper. Ganon din naman, mga kapatid, ito yung I encourage everyone, no, na mas lalo nating i-build yung pagkahari ng Diyos sa buhay natin. Mas lalo nating pakanaisin na maitayo pa talaga yung pagkahari ng Diyos sa buhay natin. Okay? Kung nais mo na huminto yung atake ng kalabang diablo sa iyo, okay? So, simulan mo na at magpatuloy ka sa pagtatayo ng kaharian ng Diyos. Amen. Sabi ko rito, kaya asahan na po natin, mga kapatid, na gagawin ng kalabang diablo ang lahat para pigilan ka sa pagnanais mong mag-build ng kingdom of love, kingdom ng Lord sa ating mga buhay at sa buhay po ng ating mga mahal sa buhay. Okay? Sabi ko rito, ano pa yung madalas na ginagawa ng oposisyon ng kalabang diablo sa ating buhay para matigil ang ating ginagawang pagtatayo ng kaharian ng Diyos? Ano pa yung mga ginagawa nito, mga opposition na to? Okay? Sa akin pong ginawang lesson, meron po akong ginawang 3 D. Okay? Yung sabi ko rito, the 3 Ds of opposition to stop building process. Okay? 3D. Di ba? Social, naka 3D kayo. Okay? Ano yung 3 Ds na yan? Unang-unang D, ginagawa ng oposisyon ay discouragement. Di ba? Gaya ni Sanballat, tsaka ni Tobiah, sa verse 2 and verse 3, di ba? Ano sabi nila? Ano, kawawang mga Hudyo. Kalaban nila, magagamit pa nila yung mga durog-durog, yung mga sunog na bato na yan. Di ba? Sabi nila, yung mga pagdi-discourage nila di ba? Ano bang klaseng pader yan? Grabe. Di ba? Matalunan lang ng asong gubat, guguho na. Di ba? Ganun sila mag-discourage. Amen. Di ba? Sabi ko rito, opposition will discourage us
sa pamamagitan po ng mga ganitong bagay. Sa pamamagitan ng pagsasabi ng mga bagay na maaaring ikaliit ng pananaw mo. Okay? Di ba yung pakiramdam mo, ang tangos-tangos ng ilong mo? Pero sasabihin nila, ano ba yan? Kala ko wala ng pison ngayon. Di ba? Parang ganon. Di ba? Yung ba ang ganda-ganda mo sa paningin mo, pero sasabihin nila, parang ang kapal ng tawag doon? Ano ito gano'n dito? Blush on. Galing ni Di ba? Ang kapal-kapal ng on mo, parang kang clown. Di ba? Gano'n. Ay, tama ba? Ayan. Di ba? Ang gwapo-gwapo mo, pakiramdam mo, ang gwapo mo, nagpagupit ka, gwapo mo, tignan, di ba? Tapos sasabihin sa'yo, ano ba klaseng gupit yan? Na parang kang nilagyan ng bao, tapos ginupitan ng gano'n. Tama ba yan? Di ba? So ito yung mga bagay na ganito ginagawa ng mga oposisyon sa buhay natin. Okay? Ginagawa ng oposisyon na i-apply sa buhay mo na maging maliit ang tingin mo sa sarili mo. Hindi boast yung tawag dito, yung confidence mo sa buhay mo. Di ba? Gusto niya maging mahiyain ka na lang. Gusto niya, pakiramdam mo, maging mahina ka. Ayaw niyang isipin mong malakas ka. Ayaw niyang isipin mong gwapo ka, maganda ka. Tingnan mo yun, ikatabi mo, sabihin mo, ganda mo talaga. Di ba? Amen. Kita nyo? Parang, sabi mo sa katabi mo, tinawanan mo eh. Paano maniniwala yung katabi mo talagang maganda siya? Tinawanan mo lang siya. Amen. Di ba? Sabi ko rito, opposition will discourage us sa pamamagitan din ng pagsasabi sa atin ng mga maling impormasyon. Di ba? Sabi ko rito, hindi tama yung solusyon na iniisip mo. Yan yung mga maling impormasyon eh. Di ba? Yung parang pakiramdam mo, tama naman, pero sa kanila mali. Di ba? Yung, ganda nito, tama, buti na lang, getong ginawa ko. Mali yan. Ano ba namang klaseng ginawa mo? Wala ka nang ginawang tama. Di ba? Amen? Sabi nung sa Facebook, yung sa banyo. Di ba? Isang female, isang mali. Kaya daw yung mga lalaki, laging mali. Yung asawang babae, laging tama. Ganun daw yun. Tama ba yan? Amen. Ito yung mga opposition eh. Sabi ko rin, sasabihin niya na sa sobrang laki ng problema, wala ka ng pag-asa o wala ka ng magagawa. Ito yung pilit na ibibigay sa iyo ng kalaban. Okay? Sabi ko dito, at pwede din sa pagiging discouragement, no? Gagamit din siya ng mga tao para i-reject ka. Okay? So, maaaring yung mga mahal mo sa buhay, yung mga taong sa tingin mo, best friend mo, pero sabi nga nila, your best friend is your best enemy. Amen. Di ba? Ito po yun eh. Yung mga tingin mo, best friend mo, parang nagsuot ka ng bayo. Ano po yung kwento niyo po sa akin? Yung damit po, na nakapajama, ganyan, di ba? Yung nakapajama, tapos kulay yellow, yung kulay violet. Tapos ano po probinsya nun? Di ba? Yung akala mo kaibigan mo, sasabihin sa'yo, ang ganda ng forma mo, grabe. Di ba? Pero ang gusto lang pala niya, pagtawanan ka ng tao. Amen. Ganyan po yung mga opposition sa buhay natin eh. Pangalawang D na ginagawa ng opposition sa buhay natin, bukod sa discouragement, ano yan? Yan. Gumagawa siya ng division. Amen. Di ba? Sabi ko dito, susubukan ng mga oposisyon na to o ng kalabang dyablo na maglagay ng magkakaibang pananaw sa loob ng inyong mga tahanan. Maaaring sa loob ng inyong life groups, sa loob ng iglesia ng Diyos. Okay? O even sa loob ng isipan mo. Okay? Magkakaroon ito ng magbibigay siya, magdudulot siya ng magkakaibang detalye. Okay? Magkakaibang perspective. Para nang sa gayon, okay, walang mabubuo.
Para nang sa gayon magkakaroon ng pagkakagulo, magkakaroon ng division. Amen. Di ba? Kaya minsan, alam nyo, lagi ko sinasabi, iwasan natin yung makipagdebate. Okay? Bakit? Alam nyo kasi, minsan, okay, kung pag-aaralan natin sa pagdidebate, iisa lang yung goal. Okay? Kaya lang magkaiba lang unang daan. Pero kung pagmamasdan natin, magkaiba ng daan, iisa pa rin ang patutunguhan. Kung kaya't bakit pa tayo dapat magdebate? Tama po ba yun? So ganun ang kalabang Diyak, gagawa siya ng ikahahati ng ating mga bawat pananaw. Okay? Guguluhin niya ang bawat isa sa atin, yung ating isipan. Di ba? Gusto mo ng inihaw na liempo. Di ba? Pero iniisip mo hindi healthy. Kaya mag-iinihaw na tilapia ka na parang ganyan. Hanggang sa hindi mo maisip talaga kung ano ulam mo. Nagtalbos ng kamote ka na lang. Di ba? Nawala na yung craving. Hindi mo na nasabing craving satisfied. Tama ba yun? So ganito yung ginagawa ng mga oposisyon eh. Gumagawa siya ng division. Kaya di ako makagalaw. Merong limitasyon. Okay. Gumagawa siya ng division, sabi nito, para makasira, mahati at magulo po yung ating mga isipan. Sabi ko rito, minsan, ang mga oposisyon, using this division, guguluhin niya yung ating pamilya para masilip yung ating pagiging Kristiyano. Tama po ba yun? Ilalagay sa isipan ng ating pamilya na sa buhay natin, no, sa simula nung naging Kristiyano ka, okay? Gumulo na yung pamilya nyo, nasisi yung pagiging Kristiyano mo eh. Di ba? Kaya tignan mo, naging Kristiyano mo kasi, kaya tignan mo, naghihirap tayo. Ganyan ang ginagawa ng kalabang Diablo. That will cause division. Di ba? Ganun din po yun, mga kapatid. Ito yung ginagawa ng oposisyon sa buhay natin, ng Diablo sa buhay natin. Di ba? Madalas, ibibigay niya doon sa kaibigan mo, sa kamag-anak mo. Di ba? Kaya ka nagkakasakit kasi naging born again Christian ka. Dati naman, malusog ka. Amen. Kaya ikaw naman, parang nga, di na nga ako mag-Christian. Para maging healthy ako. Ganito po yun. Okay? Susunod na D, ano po yung susunod na D? Yan, delay. Siyempre, kapag nadi-discourage ka na, di ba? Nadi-divide na yung isipan mo, magkakos na to ng delay. Tama po ba yan? Sabi ko nito, madalas ang mga oposisyon, magkukunwari po yan, gumagawa. Di ba? Nagkukunwari po yan, tumutulong, kunwari, gumagawa ng effort para tulungan kayong ma-resolve yung problema mo. Di ba? Sabihin mo, magpapaalam ka, sabihin niya, oo, pero hindi naman. Yung mga ganon. Tama ba yun? Gaya po ng kay Nehemiah, makikita natin sa Nehemiah chapter 6, verses 6 to 7. Ano sabi dyan? Yeah. Mali pa rin. Isa pa. Nehemiah 6:6-7. Sabi po, Nehemiah chapter 6, verse 6 to 7. Naka-post ba yung timer ko niyan? Ang hirap ng live, di ba? Sige po. Wala? Wala akong Nehemiah 6:7? Ako na magbabasa? Meron ba? Meron po, wala? Ito po sabi, at ito ang nakasulat, ipinagtapat sa akin ni Geshem,
na kahit saan siya pumunta ay naririnig niyang ikaw at ang mga Hudyo ay nagbabalak na mag-alsa. At yan ang dahilan kung bakit muli ninyong itinatayo ang pader. At ayon sa narinig niya, gusto mong maging hari ng mga Hudyo. At pumili ka pa ng mga propeta na magpoproklama sa iyo sa Jerusalem na ikaw na ang hari ng Juda. Tiyak na malalaman ito ng hari, kaya pumarito ka para pag-usapan natin ang mga bagay na ito. Yan. Okay? So makikita natin dito, kala mo concern eh. Di ba? Kala mo concern yung kausap ni Nehemiah. Okay? Sabi niya doon, huy, alam mo, galing ako doon, balitang-balita na kaya mo daw tinayuto kasi gusto mo maging hari. Di ba? Takot, baka patayin ka nila. Halika, sama ka sa akin. Kausapin natin sila, samahan kita, ako yung magiging frontliner mo. Ganyan siya eh. Di ba? Pero iba ho yung kanyang balak. Hindi ba? Sabi nung verse 8, ito ang sagot ko sa kanya. Hindi totoo ang mga sinasabi mo. Gawa-gawa mo lamang yan. Alam kong tinatakot lang nila kami para mahinto ang paggawa namin. Pero nananalangin ako sa Diyos na palakasin pa niya ako. See? Alam ni Nehemiah na yung balak ng oposisyon sa buhay niya. Okay? Ganito madalas yung oposisyon eh. Akala mo concerned pero hindi. Di ba? Yung papayagan ka pero gagawa siya ng paraan para hindi ka matuloy. Meron ba ganyan sa inyo, mga anak? Ha? Ma'am, punta po ako sa friend ko. Mga ganun, di ba? Okay, sige. Punta ka. Pero gagawa siya ng di ba? Para hindi ka matuloy. Kasi ayaw niya lang na kunwari, ayaw niya lang malaman mo na opposition sa buhay mo. Tama ba yan? Di ba? Ito yun, no? Sabi ko dito, madalas ang mga oposisyon magkukunwaring gumagawa o tumutulong maresolba ang problema. Pero ang totoo, wala talaga itong ginagawa. Madalas, nagbubuo pa ito ng team. Okay? Hindi para makatulong, pero para mas lalong ma-delay yung ating mga ginagawa. Tama ba yan? Di ba? Kunwari, concern eh. Baka kailangan mo ng tulong niyan. Mga ganun eh. Di ba? Sige, bibigyan ka ng mga katulong, pero yung ibibigay sa iyo, mga walang alam. Di ba? Kaya imbis na makatulong, lalo pa nakaperwisyo. Tama ba yan? Lalo pang nakadelay. Tama po ba yan? Sabi ko dito, ito yung mga tactics po na maaaring magdulot ng pagkaantala po. O worse is makasira o makahinto doon sa momentum na ginagawa mong pagtatayo ng kaharian ng Diyos. Okay? Sabi ko dito, maaari din itong maging sanhi para tayo po ay mawalan ng pag-asa at huminto na lang. Okay? Kaya alam niyo po, napakahalaga mga kapatid na tayo po ay maging marunong. Dapat tayo po ay maging mapagmatyag at laging maging handa. Dahil madalas, mga kapatid, yung mga oposisyon sa ating mga buhay ay hindi po laging mula doon sa mga tinuturing natin o mga tingin mong kaaway mo. Madalas ang mga oposisyon sa buhay natin ay yung mga taong malapit sa atin. Tama po ba yun? Di ba? Minsan kasi akala natin yung mga oposisyon ay mga kaaway natin. Di ba? Kaya malayo pa lang, iniiwasan mo na. Ay, mabibwisit ako dito eh. Iniwasan mo na. Di ba? Pero hindi mo alam na madalas ginagamit ng kalabang diablong oposisyon sa buhay natin ay yung mga bagay na maganda na sa tingin mo blessing pero hindi pala. Di ba? Yung mga tao na akala mo concern sa iyo, yung mga tao na mahal mo, tingin mo minamahal ka rin niya. Pero ito madalas ginagamit ng kalaban. Di ba? Ilang beses o sino dito nagawa ninyo sabihin sa anak nyo, sa kaibigan nyo, sa kapatid nyo, sa asawa nyo, na ginamit siya ng kalaban. Ikaw, kalabang diablo ka talaga. Ganyan. Ha? Satanas ka. Well, minsan may mga ganun, no? Di ba? Ha? Si Kate? Sinabi sa'yo? Oo, talaga. Ano sabi sa'yo, Nak? Ha? Sabi? Grabe, ha? Di ba? Di may mga ganun talaga. Totoo po ito. Okay? Ito po yung realidad.
Kasi ganito karunong ang kalaban. Alam niya kasi na kapag yung ginamit niya yung kaaway mo, di ba? Alam mo na agad oposisyon yun. Pero pag ginamit niya yung mga taong malapit sa'yo, hindi mo agad maiisip na oposisyon eh. Tama ba yun? Di ba? Sabi ko rito, minsan, iniisip natin, pagpapala, pero madalas ginagamit ng kalaban para tayo po ay mapalayo sa Diyos. Di ba? Yung mga taong madalas nagsasabi sa atin, sundin mo kung sa puso mo. Yung mga oposisyon yan eh. Huwag ka maniwala doon. Ano sabi ng Paul? Heart is deceitful. Mandaraya daw ang puso ng tao. Kaya huwag mong pakikinggan yung nasa puso mo. Pakinggan mo ang salita ng Diyos. Diba? Madalas sinasabi ng opposition sa buhay mo, kaya mo yan. Diba? Kaya mo yan. Keep on fighting. Ang ganda eh. Tama ba? Ang sarap pakinggan. Parang tama pero mali. Diba? Ano sabi ng Bible? Be still, for the battle is not yours. It is God who will fight for you. Di ba? Pero sinasabi ng opposition, laban ka lang, kaya mo yan. Ganun eh. Parang tama. Oo nga, parang tama eh. Pero sinasabi ng Diyos sa'yo, manatili ka. Kasi hindi ito ayon sa lakas mo, hindi ito ayon sa karunungan mo, but it is God's power na aalis ka dyan sa kung anong kinalalagyan natin. Amen. Diba? Ito yung madalas sinasabi sa atin nang akala mo tama pero mali pala. Akala mo maganda pero hindi tama. Diba? Misinformation, kaya nung sinasabi ko kanina, gagamit siya ng mga salita, ng mga maling salita para ma-discourage ka. Tama ba yun? Nawa ito yung makita natin, mga kapatid. Yun yung mga example lang na tunay na minsan o madalas, yung akala natin na mga taong malapit sa atin, ito yung madalas na ginagamit ng kalaban. Okay? Pero huwag ka naman magalit sa kanya. Bagkus, ito yung maging rason mo para magtayo ng kaharian ng Diyos sa kanyang buhay. Di ba? Unahan mo na yung kalaban bago pa siya gamitin. Magtayo ka na ng kaharian ng Diyos sa kanyang buhay. Dahil again, once na na-establish ang kaharian ng Diyos sa buhay ng isang tao, the devil will become powerless. Amen. Di ba? Kaya bago pa siya gamitin, bago pa maging makapangyarihan ng diablo sa buhay niya, magtanim ka na o magtayo ka na ng kaharian ng Diyos doon sa taong yon, sa iyong pamilya. Di ba? Yung bago, di ba, ang sakit kasi, di ba? Kung ako, parang ang sakit doon, parang iniisip ko, di ba? Ikaw yung sasabihan, kahit kailan ka ginagamit ka ng kalabang diablo, araw-araw na lang ginagamit ka ng kalabang Satanas. Di ba? Para pakiramdam mo, ang laki ng sungay mo eh. Di ba? Tama ba yun? Sino sinabihan ng ganun? Ako sinabihan ako eh, dati. Sabi sa akin ng tatay ko, ikaw ang papatay sa akin. Yung pala, tinapay pala yung pumatay sa kanya. Amen. Di ba? So ito po yun, mga kapatid. Sabi ko rito, for the Bible says, sabi ko rito, no, sa Philippians 4:13. Ano sabi ng Philippians 4:13? You can do all things. Who? Christ? Strengthens you. Di ba? Magagawa mo ang lahat ng bagay dahil sa kalakasang dulot ng Panginoong Jesucristo. Kaya sinasabi ng opposition sa iyo, kaibigan mo, ka maniwala doon, na kaya mo. No! Hindi mo kaya. Dahil sabi ng Panginoon, apart from me, you can do nothing. Dapat sabihin sa iyo ng kaibigan mo, ng mahal mo sa buhay, andyan si Lord. Pray. Di ba? Gaya ng ginawa ni Nehemiah, nanalangin sila. Di ba? Hindi niya sinabi doon, sige, dito maganda tayo. Di ba? Hindi eh. Pero ang unang-unang ginawa nila, nanalangin sila. At sinabi niya sa mga tao,
Nasa atin ang Diyos. Pagtatagumpayin tayo ng Diyos. Hindi niya sinabing pagtatagumpayin ka niya. Pagtatagumpayin ka ng tatay mo. Pagtatagumpayin mo yung sarili mo, hindi po. But sinabi niya, pagtatagumpayin ka ng Diyos. Di ba? Minsan ganito yung talagang mapag-deceitful ang kalaban eh. Kaya akala mo talaga maganda eh. Pero mali talaga eh. Tama po ba yun? Sabi ko rito, kahit bago pa mangyari, no? Again, ulitin ko po, mag-build ka na ng kingdom ng Lord sa kanilang mga buhay. Sabi ko rito, how do we react sa mga oposisyon sa buhay natin? Paano kayo nagre-react kapag may mga oposisyon sa buhay nyo? Yung talagang totoo, ha? Napapangiti. Ha? Madalas inaaway natin, tama ba? Naku, yung naaway natin. Di ba? Tama ba yan? Minsan, mas masungit pa tayo sa kanila eh. Tama po ba? Ganito yung madalas na re-response natin. Ganito yung madalas na reaction natin every time na meron tayong opposition sa buhay eh. Tama po ba yun? Kaya nyo, alam nyo, hindi lahat ng gulay masustansya eh. Hindi lahat ng gulay mabuti. Masama din kasi maging patola. Di ba? Patol ka ng patol. Amen. Sabi ko rito, yan. Alam niyo po, kapag tayo po ay naging patola, madalas naapektuhan tayo. Di ba? At kapag naapektuhan ka, titigil ka na. Tatampo ka. Di ba? Ayoko na mag-church. Si pastor, inaway ako. Di ba? Kawawa naman yung church. Amay mo, si pastor lang inaway sa'yo eh. Tama ba yan? Ayoko na mag-church. Yung katabi ko, sinabihan akong pangit. Di ba? Dinadamay natin buong church eh. Isa lang yung kinatampuhan mo eh, no? Pero alam niyo po, ayon sa pag-aaral, ang isang tao daw po, kapag huminto sa isang bagay na ginagawa niya, nagbabalik siya sa kung ano yung dating ginagawa niya. Ako naniniwala po ako doon. No? Kaya minsan, magiging worse pa eh. Di ba? Parang sa pagda-diet. Sino yung nagda-diet? Ilang beses ka nang nagbalak mag-diet? Di ba? Tama ba? Diet eh. Da-diet ka. Pero pag na-discourage ka na, di ba, parang kakaingit, kinakain lang, sarap-sarap. Di ba? Titikim ka na yan. Di ba? Tama ba? Titikim ka. Hihinto ka na sa pagda-diet. Anong resulta? Mas mataba ka pa kaysa noong bago ka mag-diet. Di ba? Ganun daw yun. Ako naniniwala po ako dun eh. Pati sa pag-exercise. Sino nag-exercise? Ako. Di ba? Tama ba? Parang wala naman nagbabago eh. Paano yung single, double ko. Pa-stretching. Parang wala naman nagbabago sa weight ko. Di ba? Titigil ka. Resulta, mas mabigat ka pa bago ka nag-exercise. Amen. Ganun din sa spiritual life, mga kapatid. Sabi ng Bible, okay, magsasama pa ng 7 mas masama pa kapag nakita niya yung tao na walang laman ng kanyang puso. Di ba? So, ganun din po yun, mga kapatid. Once na huminto ka sa iyong relasyon sa Diyos, sigurado po ako, 100%, babalik ka sa dati mong gawi. At bukod doon, hindi ka lang basta babalik, mas magiging worse ka pa kaysa noon. Kaya mga kapatid, tuloy-tuloy lang po. Alam nyo, tandaan ninyo, yung inyong pananampalataya sa Panginoon, sa tingin nyo walang nangyayari. Okay? Pero, tignan nyo siya bilang kamote. Okay? Ituring nyo yung inyong pananampalataya bilang kamote. Na habang walang umuusbong, yung kamote lumalaki na. Lumalaki na nandoon sa ilalim ng lupa. Yung pampakiramdam mo sa pananampalataya mo, ilang beses mo nang nagbasa ng Bible, parang walang nagbabago sa'yo.
keep on going, kapatid. Kasi yung faith na ini-establish mo, lumalaki doon sa hindi mo nakikita. Lumalaki doon sa ground ng puso mo. Di ba? So ito po yun, mga kapatid. Alam niyo po, sabi ko dito, sa buhay po ni Nehemiah, makikita natin what should be our response. Yung kanyang example, una ang ginawa niya sa opposition, ano yan? Yan, he looked at opposition as an opportunity. Amen. Nawag ganun din sa atin, mga kapatid. I encourage everyone, doon sa mga opposition na nangyayari sa buhay natin, take that as an opportunity. Opportunity to encounter God. Opportunity to see God. Opportunity to glorify God. Kasi the more na ikaw ay mahina, the more na malakas ang Diyos. Di ba? The more na ikaw ay inaapi, the more na mararanasan mo ang habag at pag-ibig ng Diyos. Kaya gamitin mo yung opportunity. Di ba? Tuksuhin mo pa ako, tuksuhin mo pa ako. Di ba? Asarin mo pa ako, asarin mo pa ako. Kasi mas lalo kong mararamdaman ang pag-ibig ng Diyos. See? Ganito po yung nangyari kay Nehemiah, mga kapatid. Tinignan niya yung opposition as an opportunity to see God. Sabi niya sa Nehemiah chapter 2 verse 18, tignan mo kami. Sabi niya ganon. Itatayo namin ang pader na to at kayo ay walang bahagi. Sabi niya ganon eh. Di ba? Sabi niya sa 2:18, at sinabi ko sa kanila ang paano ang pinagpaala ng Diyos. See? Sabi, paano nga mangyayari ito? Pinagpaala siya ng Diyos eh. Di ba? Nanalangin siya, tapos yung hari lumapit sa kanya. Bakit malungkot ka, Nehemiah? Kasi po, yung wasak na. That's opposition. Di ba? Pero anong sabi doon? Sinabi niya sa mga Israelites. Sinabi niya kung gaano siya pinagpala ng Diyos. See? He used that opportunity para ano daw? Ma-encounter niya. Para makita niya ang pagkilos ng Diyos. Ganon din naman sa atin, mga kapatid. Imbis na maging patola ka sa oposisyon, gamitin mo yung opportunity para makita mo ang Diyos. Amen. Pangalawa, sabi ko rito, ginawa ni Nehemiah, doon sa oposisyon, he seek help and support. He take that opportunity para makahanap ng suporta, ng tulong. Amen. Hindi lang tulong saan, but tulong sa Diyos. Sabi nung Nehemiah 1:5-6, meron ba ako dyan? Yan, sabi niya, O Yahweh, Diyos ng kalangitan, kayo ay dakila at nanginginig kami sa takot sa inyong presensya. Matapat ninyong tinutupad ang inyong tipan at wagas na pag-ibig sa mga nagmamahal sa inyo at tumutupad ng inyong mga utos. Verse 6, Pagmasdan ninyo ako at pakinggan ang aking panalangin. Nananalangin ako sa inyo araw at gabi para sa bayang Israel na inyong lingkod. Inaamin ko pong nagkasala kami sa inyo, ako at ang aking mga ninuno. See? He seek help. He seek support from God. Nanalangin siya. Sabi niya, I am weak. I am a sinner. Amen. Sabi ko rito, alam niyo po, kapag sinabing sinner, hindi lang basta makasalanan. Okay? But sa ibang salin, okay? Inilalarawan ang sinner bilang helpless, bilang hopeless. They need a Savior. They need Jesus. Ganon din sa atin, mga kapatid. Every time na meron kang opposition, take that opportunity to seek help from the Lord. Sabihin mo, Lord, I am weak. Let your strength be my strength. Amen. Lord, I am poor and you are rich. Sabi nung kanta, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Tamo, the more na naghihirap ka, the more na makikita mong yumayaman ka. Amen. Sino mahirap? Taas ang kamay. Tamo, walang yayaman sa inyo. Praise God, di ba? Lahat tayo ay mayaman sa piling ng Panginoon. And He also seek hindi lang sa Lord, but He also seek from others. Okay? Humingi din siya ng tulong at suporta sa iba.
Tulad ng kanyang panalangin, makikita natin yung acceptance na nangihina sila sa bigat ng kanilang pasanin. Okay, nakita ko po dito sa Nehemiah chapter 4 na gumawa siya. Okay? Habang gumagawa ay may narinig ka pang hindi magagandang mga salita. Okay? Paano kaya yon? Anong ginawa niya? Sa kanya pagtatayo ng kaharian ng pader, mga kapatid, parang mahirap. Di ba? Isipin mo, habang gumagawa ka, may mga maririnig ka pang, hindi tama yan. Ano bang klase ginagawa mo? Ang pangit-pangit naman yan. Di ba? Pangit eh. Di ba? Nakaka-discourage talaga eh. O hindi ikaw na gumawa. Kung pwedeng ganun, ano? Di ba? Mga patola, ganun tayo eh. Di ba? Ano ba naman? O sa susunod, ikaw ang magluto. Effort ako ng adobo. Sabihin mo, sinigang. Grabe. Tama ba? Okay. Di ba? Kaya sabi ko dito, yan, sa ginagawa po nating pagtatayo ng kaharian ng Diyos, mga kapatid, alam ko pong mahirap. But nawa po makita natin yung halimbawa ni Nehemiah, he acknowledged that he needs help. He needs support. Hindi niya ginawa yung sariling trabaho na mag-isa. But anong ginawa niya? Tinawag niya yung mga kaibigan, yung mga kapatid, mga angkan. Di ba? Binisita niya. Tama ba? In-encourage niya na magbantay habang gumagawa. Makita natin sa buhay ni Nehemiah, sabi ko rito, napakahalaga that as we build God's kingdom, unang-una, we need Jesus. Again, hindi mo magagawa yan mag-isa. You need Jesus. He will make us victorious sa mga oposisyon sa ating mga buhay. Makikita din natin, as we build God's kingdom sa buhay ni Nehemiah, yung kahalagahan ng pagsasama-sama bilang isang pamilya ng Diyos. Alam niyo po, kung ang buong pamilya natin ay sama-samang naglilingkod sa Diyos, masasabi ko, grabe ang magiging epekto nito sa inyong mga buhay. Just imagine your mother, your father, your daughter, your sister, how do you brush your teeth? Di ba? Lahat sila. Lahat kayo naglalakad patungo dito sa bahay sambahan. Di ba napakagandang pagmasdan nun? Di ba? Na every time nakakain kayo, sama-sama kayong nananalangin at nagbibigay ng pasasalamat sa Diyos. Hindi yung, may pagkain dyan. Sige, kumain ka na dyan. Di ba? Kakalungkot mag-isa kumain. Malaki yung epekto, mga kapatid. Kaya, again, let's build God's kingdom. Hindi lang sa sarili natin, but even sa buhay ng ating mga kaibigan at mga pamilya. Mag-i-extend ako ng konti, dahil time's up na ako. Dahil susunod, sabi ko dito, ang ginawa ni Nehemiah, ano po yan? Yan, focus. Anong ginawa niya? Nag-focus siya. Saan siya nag-focus? Sa kanyang goal, sa kanyang mission. Okay? Nag-focus siya sa Diyos na siyang magsusustain ng kanyang kailangan. Diba? Ganon din naman sa atin, mga kapatid. Sa gitna ng oposisyon, sa problema ng oposisyon, let us focus on Christ alone. Amen. Ano sabi nung Luke chapter 13 verse 24? Meron ba ako dyan? Luke 13:24, pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpupumilit pumasok, ngunit hindi makakapasok. That's the parable of the narrow gates. Diba? Sa Book of Matthew, makikita natin dyan na sa masikip, doon kayo pumunta, dahil sa malapad, marami pumupunta patungo sa kapahamakan. Okay? So focus on Jesus alone. Sabi ko rito, lagi ko sinasabi dito sa church, diba? Na don't focus on the road, but focus on who is in the end of the road. Huwag kang mag-focus sa pangit na daan. Di ba? Dahil sigurado, marami naman talagang pangit eh. Di ba? Maraming gagawing kalabang diablo na lubak, bato, ano pa, bubog, damo, para mapigilan ka. Pero huwag kang mag-focus doon. Mag-focus ka kung sino yung nandun sa dulong-dulo ng daan. And that is Jesus. Sabi ko rito, focus on your identity. Ano yung identity na yun? Sabi ng Matthew chapter 4, verses 3 to 4. Nakikita natin kung paano tinempt ni Satan si Jesus. Ano sabi ni Satan?
kung ikaw nga ang anak ng Diyos. If you are the children of God, if you are the son of God, yun ang laging sinabi niya. Kaya focus on your identity. Kung naniniwala ka na ikaw nga ay anak ng Diyos, hindi ka niya pababayaan. Amen. Di ba? Sabi ko rito, kung the devil will try to put doubts in you, talaga bang anak ako ng Diyos? Bakit ako naghihirap? Talaga bang anak ako ng Diyos? Bakit ako may sakit? Kaya napakahalaga mga kapatid, stay focused on your identity. Dahil the devil as opposition sa ating mga buhay, ang intention niya ay ano? To kill, to steal, and destroy. Sabi ng John 10:10. Di ba? Focus on God, focus on your identity, at higit sa lahat, focus on your mission. Ano yung mission? Patay tayo dyan. Ano ang mission? Love God, love people, and make disciple. That's your mission. That's our mission. Amen. At hindi natin magagawa yung mission na yan unless you will live like Christ. Sabi ng 1 John chapter 2 verse 6, makikita na yung panawagan na tayo ay mamuhay. Eh, no? Sino mang nagsasabing niya na natili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Hesukristo. Ito yung ating mission, mga kapatid. To love God, to love people, and make disciple. At hindi natin magagawa yan unless we live like Jesus. Amen. Ito, yung dalawang yan ang nagpapakita on how we will build God's kingdom. Again, focus on our mission, mga kapatid. Dahil madalas ang inaatake ng oposisyon ay ang ating isipan. Guguluhin niya yung isipan mo para hindi mo makita yung mission mo. And as I conclude, mga kapatid, sa aking pagtatapos, sabi ko rito, makita natin sa ni Nehemiah kung paano niya hinarap yung problema ng oposisyon sa kanyang buhay. He cried out to the Lord for help. At hinikayat din niya ang ibang mga Hudyo para tumulong sa gawaing pagtatayo ng pader. Sabi ko rito, hindi siya nagpadala sa takot, hindi siya nagpadala sa mga taong tumatayong oposisyon ng kanyang buhay. But makita natin, sa kanyang ginawa, naging matagumpay siya. Naging matagumpay sila sa kanilang ginawang pagtatayo. Ganon din naman mga kapatid sa ating mga mananampalataya. As we decide to build God's kingdom sa ating mga buhay at sa mga malalapit na tao sa buhay natin, asahan po natin na hindi magiging madali. May mga kaharapin po tayo mga oposisyon. Yung mga salungat po sa ating mga pananampalataya na maaaring magmula po sa mga taong hindi lang sa mga kaaway, but maaaring dito po sa mga mahal natin sa buhay, sa mga taong malapit sa ating mga buhay, tinuturing nating mga kaibigan. At para mapagtagumpayan po natin ang lahat ng yan, we should grab this opportunity na mas lalo pang mapalapit sa Diyos. Let's grab this opportunity para humingi ng tulong at habag sa mayamang biyaya ng Diyos. Sabi ko nito, opportunity na madala ang ating mga mahal sa buhay na minsang ginagamit ng kalaban para ma-delay o mahinto yung ating ginagawang pagtatayo ng kaharian ng Diyos. Let us grab the opportunity to be with God's people. Opportunity to be with our life groups. Opportunity to be with our church, to the church of the Lord, na siyang magiging daluyan ng kaaliwan at kalakasan sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na Espiritu po sa buhay ng bawat isa. At higit sa lahat, let us grab the opportunity to be part of God's mission. To build God's kingdom sa puso ng bawat tao. Again, to make disciple. Huwag tayong paghinaan, huwag tayong matakot. Dahil tulad po nung nabasa kong quote, hindi ko yata nailagay dyan, na sabi nung quote, if God brings you to it, He will bring you through it. Amen. Diba? Kung dinilagay ka dyan ng Diyos, sigurado tatagumpay ng Diyos sa kung ano o kung nasaan ka ngayon. Amen. Okay, para po sa aking reflection question. Yan. Sabi ko diyan, gaano ka kabilis ma-discourage
kapag nakaka-encounter ka ng opposition sa iyong buhay? At ano ang itinuturo sa iyo ng mensahe ng Lord ngayong umagang ito? Okay? So, sino dito madalas patola? Ha? Okay. So, ano yung sinasabi ng Word of God sa umagang ito? Okay? So, bago lahat ng yan, tayo pulat manalangin sa Lord. Mang banal, muli, Panginoon, maraming salamat sa iyo, O Diyos, sa iyong biyaya, Panginoon. Purihin ka nga, O Lord God, at dalangin ko, Panginoon, patuloy ang pagsama mo sa bawat isa sa amin. May this opposition, Lord God, sa aming mga buhay, Panginoon, ay maging opportunity nga. Opportunity para kami, Lord, ay mas lalong maranasan namin, mas lalo naming ma-encounter, Lord, ang kapangyarihan mo, Panginoon. Habang kami, Lord, ay inaatake ng oposisyon sa buhay namin, mas lalo namin makita yung dakilang katapatan mo, Lord, sa buhay namin. Tulungan mo nga kami, Panginoon, sa mga oposisyon sa buhay namin, Lord, na mag-grab namin to, Lord, bilang opportunity to testify your grace sa buhay po namin, O Father. Change our hearts, Lord. Change our minds. Kung paano namin hinaharap, Lord, yung problema ng oposisyon sa buhay po namin, O God. Ipasok mo nga sa isipan namin, Panginoon, na sa bawat oposisyon sa buhay namin, Lord, hindi namin kaya. Remind us, Lord, na sinasabi mo sa iyong mga salita, Panginoon, be still and know that you are God. Thank you, Father, sa iyong mga biyaya, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong mabuting balita that reminds us, Lord God, your faithfulness, Lord. Thank you, Father, at nadalangin ko, Panginoon, may you fill us, Lord, with your Holy Spirit na siyang mag-strengthen sa amin, Panginoon. Na siyang magbibigay sa amin ng comfort, not to discourage, Lord Jesus, but to keep on going, Father. Sa lahat ng mga hindrances, Lord, na patuloy na binabato ng kalabang diablo sa aming buhay, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na patuloy mo kaming payapain. Patuloy mo, Panginoon, kalmahin, Lord, ang aming puso't isipan. Para nang sa gayon, Lord, maipakita namin, Panginoon, sa mga tao sa paligid namin, Lord, yung tunay na pagbabago na ginagawa mo sa buhay namin. Kung dati kami, Lord, ay magagalitin, Panginoon, gawin mo nga kami, Panginoon, na mapagpasensya. Kung kami, Panginoon, ay walang kontrol sa pagsasalita, Lord, tulungan mo nga kami, Panginoon, na ma-develop, Lord, yung self-control sa buhay namin. Ma-develop yung patience, Lord. Be with us, Father. Again, thank you, Lord, for you alone, the glory, the honor, the power, and praises. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen, amen, at amen. Purihin po ang Panginoon, palakpakan po natin si Lord. At inaanyayahan ko po yung mangunguna sa ating pong Lord's Supper. Let's all continue to pray. Lord, sa umagang ito, we want to thank you, Lord, for your words, Panginoon. Thank you for filling us spiritually, Panginoon. Sa oras na to, Panginoon, as we partake, Lord, in this communion, Panginoon, I pray, Lord, that you take away, Lord, every heart, Panginoon, every mind, Lord, na bothered ngayong umagang ito. I pray, O God, na siyasatin mo, O Diyos, ang puso ng bawat isa sa amin, Lord. Prepare mo kami, Lord, na tanggapin ito, Panginoon, na makiselebrate, Lord, for what you did on the cross, Panginoon, para sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, we thank you this morning, Panginoon, for reminding us, Lord, to equip ourselves, Panginoon. Salamat din, O Diyos, dahil nandito kami, Panginoon,
sa umagang ito, Lord, na maging kaparte, O Lord, ng pagtanggap, Panginoon, ng juice, Lord, ng bread na ito, Panginoon, as we honor, Lord, what you did on the cross for each of our lives, Panginoon. Thank you, Lord, for your love. Thank you for your forgiveness, Lord, your mercy and grace, Lord, na patuloy na nararanasan ng bawat isa sa amin, Panginoon. I pray, Lord, na as we partake, Panginoon, as we take our part, Lord, in this communion, Panginoon, I pray you bless our heart, Panginoon. Makita ka pa namin lalo, Panginoon, kung gaano kami ka-bless, Lord, na meron kaming Diyos na buhay, Panginoon, sa puso ng bawat isa sa amin. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Muli ko pong inaanyayan yung ating pong mga mahal sa buhay at mga kapatiran diyan po sa home church. Nasama-sama po nating muling alalahanin ang dakilang pag-ibig po ng Panginoon sa pamamagitan po ng pag-take ng Santa Cena po na ito. Habang binabahagi po ito, no, nais ko pong anyayahan yung ating pong mga kapatid dyan po sa home church, no, sa ating mga mahal sa buhay. No? Again, kasama po kayo dito sa reflection question po na ito. No, nawa ay patuloy ko pong mabasa yung inyong mga comment dyan po sa comment section natin. At nawa, magkaroon din po tayo ng desire to open ourselves sa Panginoon. Okay? Tayo po ngayon ay magsitayo na. Taas po natin ang hostia na sumisimbolo sa katawan po ng ating Panginoong Jesucristo. For I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Sabay-sabay po natin tanggapin. Purihin po ang Panginoon. Taas naman po natin ang katas ng ubas na sumisimbolo naman sa kabanal-banalang dugo po ng ating Panginoong Jesucristo. The same way, after supper, he took the cup saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Sabay-sabay po natin tanggapin. Glory to God po. Tayo po natin patuloy na manalangin sa Panginoon. Muli, O Diyos, kami, O Lord, ay patuloy na nagbibigay ng papuri, kaluwalhatian sa iyong dakilang pangalan, O Diyos. Salamat, Lord, sa iyong mayamang habag, sa iyong mayamang pag-ibig, Panginoon, dahil siyang naging dahilan para sa katubusan ng aming mga pagkakasala, O Lord God. Sa iyo, Lord, ang pinakamataas naming pagpupuri, pasasalamat sa iyong papuri, O Ama, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Sa mapagpalang umaga po sa ating po lahat. Para po sa ating offering, ang tema po natin nitong buwan na ito ay building in the face of problems. No, we can't build the kingdom of God na meron tayo mga problema. Tama po ba? No, napakahirap. Pero isa po sa mga anong tawag dito? Isa po sa mga kinakaharap natin, minsan talagang nahihirapan tayo mag-build ng kingdom sa kabila ng kakapusan po natin. Aminin po natin yan. Kaya minsan, mayroong iba, mas inuuna po natin yung mga bagay na alam natin kailangan. Pero gaya po ng mensahe ng Panginoon nung Friday, ang sabi po ng message ng Lord, "With Christ in my vessel, I can smile at the storm." Amen po ba? No, sa kabila ng mga problema na kinakaharap natin, lahat po tayo nangangailangan, lahat po tayo may bayarin, lahat po tayo may mga financial na pangangailangan. Pero sabi ng Panginoon, smile
No? Tawanan lang natin yan. Dahil ang Panginoon mas malaki po sa problema na kinakaharap natin. So, para po makapag-build tayo ng kingdom ng Panginoon, isa po sa itinuturo ng Panginoon sa atin, matuto tayong magbigay sa Lord sa kabila ng kakapusan natin. Hindi natin kailangang gawing hadlang o hindrance yung kakapusan natin para hindi natin matugunan yung sinabi ng Panginoon, let's build the kingdom of the Lord. Hindi natin pwede, Lord, kasi kapos ako. Alam mo, puso ko, laging ganon. Isa po sa sikreto na tinuturo ng Panginoon sa atin ay ang pagtitiwala sa Panginoon. Amen po ba? Batid ng Panginoon yung puso natin. Our God is omnipotent. He knows everything. Bago pa natin yan problemahin, alam na ng Panginoon yung pangangailangan natin. Amen po ba? So, sino po dito yung natatakot na mawalan? Kaya minsan, naano tayo, sasabihin na magbibigay, may contribution sa church, may ganito, ganyan, may pledge, may ambagan. Huwag po tayo mag-alala mga kapatid, dahil ito pong ginagawa natin. Ito po isa kapurihan ng Panginoon. So kung tayo po ay marunong at magbigay para sa Panginoon, asahan natin yung pangako ng Panginoon. Sinabi po sa Philippians 4:19, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen? Amen po ba? Amen. Gaya ng sinabi ng mensahe ni Pastor kanina, let the poor say, I am rich. No? Huwag nating sabihin lagi na, Lord, wala kami. Lord, kapos kami. Lahat po tayo nakakaranas niyan. Pero isa lang po ang tinuturo ng Panginoon. If we want to build the kingdom of the Lord, sa kabila ng problema natin, isa lang po ang nais ng Lord, magtiwala tayo sa Kanya. Bahala na po ang Lord na mag-bless sa atin. Alam ng Lord yan kung ano yung pangangailangan natin. Basta unahin natin ng Lord, para sa ito, kayo na po ang bahala sa akin. Kayo na po ang bahala sa pamilya ko. Kaya patuloy po tayo magtiwala sa Panginoon, pahangawakan natin ang pangako niya. Ang sabi ng Panginoon, sa buhat sa hindi maubos sa kayamanan ng Panginoon, ibibigay niya lahat ng inyong kailangan. Amen. Tayo po lahat tayo magsitayo. Itaas po natin mga sobre sa ating po mga kapatiran na nasa online at nais natin papurihan ng Panginoon sa pamamagitan natin mga pagpapala na tatanggap natin. We can share our blessings din po sa screen. At ganoon din po sa mga kapatiran na naririto ngayon ko, wala po tayo sobre, pero rin po kalop para sa Hallelujah. Purihin ka nga Panginoon sa umagang ito, Lord. Thank you for your message, oh God. Marami po kami mga oposisyon sa buhay namin. Ang isa na rito, Panginoon, yung mga mindset namin na hindi tama, na kailangan namin unahin ang ibang bagay bago ka. Turuan mo kami, Panginoon, na ang maging mindset namin ay magtiwala palagi, Panginoon, sa inyo. Alam namin, Panginoon, o Lord, batid mo yung puso namin. Kami, Panginoon, ngayon, sa oras na to, magbibigay para sa iyo, Lord. Masaya kami, Panginoon, na magbibigay para sa iyo. Ang lahat na ito para sa iyo, Panginoon, dahil nais namin, Lord, mapapurihan ka sa pamamagitan ng aming mga offerings na ito, Panginoon, sa aming mga tithes, sa aming mga pledges, o Lord, para sa iyo to, Lord. Kalugdan mo nga, Panginoon, yung puso ng bawat isa sa amin na magkakaloob. Sa umagang ito, Lord, turuan mo kami, Panginoon, na maalis yung mga mindset, Panginoon, na uunahin namin ang pangailangan bago ka. Turuan mo kami, Panginoon, na panghawakan yung mga pangakong mo na ikaw ang mayaman na Diyos, Panginoon, na napoprovide ang pangangailangan namin. Bago pa kami, Panginoon, mag-pray sa iyo, bago kami dumulog sa iyo, alam mo na, O Lord, yung pangangailangan namin. Kaya sa umagang ito, Lord, turuan mo kami, Panginoon, na patuloy, O Lord, na unahin namin na magkaloob para sa iyo, Lord. Nang sa ganon, Panginoon, mag-glorify ka, Panginoon, sa iglesia mo. Batid mo, Panginoon, lahat mga pangangailangan sa iglesyang ito, Panginoon, itinatag mo ang mga ginagamit namin ito, Panginoon, para sa mga gawain mo, pagpapalaganap, O Lord, na mga salita mo sa ibang tao, Panginoon, sa mga kapatiran, Panginoon, na walang-wala, O Lord. Batid mo ito, Panginoon. Kaya, Panginoon, tulungan mo kami, Lord, ang aming mga kabuhayan, Panginoon, ang aming mga
negosyo, trabaho, Panginoon. Lahat ng ito, Panginoon, dinunog namin sa inyo at tinugon mo nga kami, Panginoon. Kaya bilang in return, Panginoon, bilang pasasalamat, Panginoon, sa katugunan ng aming mga panalangin na magkaroon kami ng maayos na buhay, O Lord, ibabalik namin ito, Panginoon, para sa iyo, O Lord, naway mag-glorify ka sa lahat ng ito, Panginoon. Lahat ng ito, Panginoon, ay tinataas namin na may pagpupurit, pasasalamat. In Jesus' name we pray, Amen. Ayan. So, may tanong po muna ako. Handa na po ba tayo maging kamote? Sabi daw ni Pastor, wag daw po tayo maging patola. Pero bakit? Ano daw po dapat tayo? Ayon. So, ayun, maraming mga opposition na meron dyan. Pero dahil sa opposition na yon, meron tayong opportunity para patunayan at maging testimony na ang kabutihan ng Panginoon ay nasa sa atin lagi sa buhay natin. Ano mang balakid ang meron sa buhay natin. Amen po? Kaya naman, sama-sama tayong maglakad, papunta sa Panginoon, at magtayo ng kanyang kaharian sa ating buhay. Okay po? So, kada Sunday po, may Sunday celebration po tayo, 9:30 a.m. Huwag po natin hayaang pahintayin ng Panginoon sa kanyang tahanan at maging on time po tayo. Ayun, so sa Wednesday po, 7 p.m. daw po, may Leaders Fellowship po. Kung sino man po ang nagbabalak at gustong maging leader, princess, ayun, kamustahin lang po natin at lapitan si Sis Benny, yung admin po. And then, this upcoming Friday, 7 p.m. Ayan, Night of Praise. So, ito yung pagkakataon natin para makabawi sa Panginoon sa whole month na paggabay niya sa atin at pagbe-bless niya sa atin. Kaya, punta po tayo. Na-encourage po natin ang bawat isa na magpurit, magpasalamat sa Panginoon. Ayun, so, ipinalangin din po natin this August 30 sa Binangonan, Rizal. Meron daw po tayong mayroon po tayong fellowship. Ayun. So, as usual po, doon po tayo magkikita-kita sa Funland. Meron po tayong call time na 7:45 a.m. at aalis po tayo ng 8 a.m. po. So, dito natin isi-celebrate yung ating love feast, and paki-inquire na lang din po sa leaders nyo po kung ano pa yung details po for that event po. So, ayun na. Okay, so para i-end natin to, gusto ko lang po sabihin na if God bring you to it, He will bring you through it. Yun yung sabi ni Pastor. Ayun. So, pinapaalala ko. Habang sinasalo natin ang mayamang habag at pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Sinasabi po, naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng inyong kailangan para masunod ninyo ang kalooban niya. At sa pamamagitan ni Jesucristo, naway gawin niya sa atin ang kalugod-lugod sa kanyang paningin. Purihin at sambahin natin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo magpakailanman. Tanggapin natin ang mayamang pagpapalang ito nang sa gayon sa ating mga buhay, ito nga ay maging patotoo ng kabutihan at kadakilaan ng ating Diyos. Humayo tayong taglay ang mga pagpapalang ito sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Amen, amen, at amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon. At happy Sunday po sa ating pong home church. Bye-bye po. See you on Sunday pong muli. God bless po. Tayo po lahat ay magkamayan na bilang magkakapatid sa Lord.